Sinasabi pa, tinatago ko lang daw yung ate ko, pero nagpapadala daw talaga sa amin ng pera. Even dito sa TikTok, nung finlex ko yung bahay, alam niyo yun, dapat masaya ako kasi may bahay na ako, may sarili na akong sasakyan. Pero hindi ganun ang nangyari. Bakit parang kailangan kong magpaliwanag? Lahat ng kamag-anak namin talagang nagiging kalaban ko during that time kasi sabi nila, walang sekretong hindi nabubunyag. Yun yung reason ko kung ba't ako nag-flex ng komisyon. Hindi para angasan ka, hindi para yabangan ka, para patunayan sa mga taong masyadong, alam mo na yon, masyadong insensitive. Actually, nasasaktan ako para sa sarili ko during that time kasi nag-aaral ako noon eh. Tapos nakapatayo ako ng bahay. Imbis na masaya, kasi yan na yung success mo. Pero that time, hindi ko na feel yung joy. Bakit sa posisyon ko, kailangan kong ipaliwanag sa kanila? Grabe no, ang laki ng commission niya. 14 days pa lang naka 1 million na siya. Ayan. So, hindi ko naman to sinishare guys para kayo tawag nito, mag-brag or ano ng mga kinikita ng mga affiliates. Kasi ako, barya lang yung kinita ko kumpara dyan sa pinanood natin na video. Pero naranasan ko rin yung ganyan, yung pagdudahan ka, saan mo ba kinuha yung pinambili mo ng ganito o ganyan. Kahit naman, unang-una pa lang, sinishare ko na yung mga commission ko sa Shopee. Wow, ang ganda ng tsinelas ko. By the way. So, shinare ko na every step of the way. As in, shinare ko talaga yung mga kinikita ko. Ganyan. From YouTube, from Shopee, from saan pa ba. As in, mga sinishare ko talaga. Minsan nga, nagsishare ako na kahit barya pa sa crypto, ganyan. Pero alam mo, sadyang, syempre hindi naman lahat ng tao nakapanood sa mga video natin na sinare natin kung saan natin kinuha yung mga pinambili natin na ganito, ganyan. Tapos, ang nakita na lang nila ay yung mga binili natin. Then, nagtataka sila, paano nakabili yung ng ganon? Wala naman trabaho, nasa loob lang ng bahay. So, di sila makapaniwala. Like, kailangan ko ba talaga mag-explain? Diba? Punta ba ako sa bahay nila, i-explain ko, ganito, ganyan. And, ayun, yun ang masaklap. So, hindi ko na lang masyadong pinansin. Ang naging reaction ko na lang, ay, di sila naniniwala. Di ako rin, di rin naman makapaniwala eh. Sa totoo lang, hindi rin naman talaga ako makapaniwala. Ay, may mga tao talagang sadyang ganyan, minsan dala ng inggit. Oo, sa totoo lang, inggit talaga yan. 101% inggit. Yung mga hindi naniniwala, inggit talaga yon. Oo. Aminin nyo man o hindi, naiinggit talaga sila. Kasi, from walang nakikita na ginagawa mo, ganyan, tas biglang magkakaroon ka ng something, di mapapaisip sila, wala silang tiwala sa'yo. Tapos ang isipin na lang nila, baka nang scam to, sindikato to, may nagbibigay na ganito, ganyan. Diba? O, kaya yung mga ganyan, yung mga nagbabrag ng mga, hindi nagbabrag, yung mga nagre-reveal ng kanilang commission is just to show the public, maybe, na doon yung source ng income nila at hindi sila pag-isipan ng masama. Alam mo yung mga malalaking CEO like Glenda, may nabasa rin ako na isa siyang parang ina-accuse siya na may parang front lang siya ng grupo ng mga bad groups, ganyan, parang pang front lang niya yung sabon-sabon niyang business, ganyan, pero may iba siyang business na mas malaki ang kita bukod dyan sa pagbibenta niya ng mga skincare essentials niya. Diba? Pinapakita na nga lang niya yung mga business ventures niya, pero mga tao, so easy to assume na isa siyang ano lang, ganun, parang pinampa-front siya ng mga syndicate, parang ganun, something, may nabasa akong ganyan eh. Na-interview rin siya about sa ganyan. Oo. So, yung mga tao, alam mo yan, judgmental yung mga, pag hindi na nila maabot yung kaya mong abutin, talagang magbabato na sila yan ng iba't ibang mga accusations, bad accusations, para matarnish yung pangalan mo, bibigyan ka ng bad image, ganyan. So, kung may nagpapakita ng mga commission ganyan is siguro maging inspiration na lang sila sa atin at wag na lang natin silang siraan kasi yung mga nagko-commission reveal na ganyan, grabe, ang laki ng impact nila sa akin kasi mas nag-strive ako, parang mas nilevel up ko yung ginagawa ko nung mga nakakapanood ako ng mga ganyan. Siyempre nainggit ako, yung inggit ko kasi inaano ko sa sarili ko yun, like kung may nakita akong kumikita ng malaki, ay hindi pwedeng hanggang tingin lang ako, kailangan ako rin. Gusto ko one day ako din yung magpapakita ng ganito ganyan. Ganon kasi yung mindset ko, yung hindi ko iisipin na ganun, kasi ganito ganyan, alam mo yung kaya malaki yung commission niya kasi nagaganito nagaganyan. Hindi ako nag-iisip ng ganun. Pag nakakita ako ng ganyan, ay posible, kung posible sa kanya yun, magiging posible din sa akin. Ganon kasi yung mindset ko. Huwag natin gayahin yung iba na kapag nakakita ng mga ganyan, magbibigay agad ng negative comment like, ay kasi ganito ganyan, matagal na kasi yan, nag-a-ads yan, nagaganito ganyan. Huwag ganun. 'Di ba? Negative na agad yung sinasabi mo. What if yung napanood mo maging inspiration sa iyo at para higitan mo yung ginagawa mo. Ganun lang 'yon. Ano yan, anak? So, yun lang. Gusto ko lang naman ma-share kasi minsan na rin ako napag-isipan ng, saan naman kukuha ng pambili niya?
Di ba? Wala lang. Minsan nga, yung ibang tao, nakikita nilang may negosyo ka na, tas may nabili ka lang na something na mahal. Sasabihin pa nila, ay, hindi yan nakabili ng ano, kung hindi yan nagbigay yung ganito niya sana nasa abroad, o ano, di ba? Kahit naman nakikita nilang todo kayod ka sa buhay, tas nakabili ka ng ganito, ganyan, ay hindi yan makakabili pag hindi yan binigyan ng ganito niya na nasa Amerika, nasa Canada, mga ganon. Alam niyo yun? May mga ganon, may narinig na akong ganong comment.